So, ayun, mga Castillodics, bumalik na tayo sa pumunta naman tayo sa east or silangan ng Kastilyo. Pumunta tayo sa kaharian na Dilao. Walang iba, Ibona. Ang Ibona ay punong-puno ng liwanag, ibon at ginto. Napapansin nyo, palagi sila naka-wear ng crop. Mapapansin nyo, puro ginto ang gamit nila sa kanilang mga corona. Anyway, nagsimula ang Ibona nung pinangalan nito ni Emre at ginawa din ito ni Emre nung siya ay tapos na sa tubig na at lupa na. Ginawa niya ito sa silangan at pinangalan niya ito ay sumunod sa mga ginawa niya ng mga mulawin. Ang mga mulawin ay isa sa mga mulawin ng unang-unang mga mamamayan ng Ibona. Ang kanilang pinuno ay si Pinunong Wino kasama ang kanyang asawa na si Reyna Imea. Si Reyna Imea ay pinangalan at sunod sa kanluran o west ng Ibona. Sumunod naman ay nagkasakit si Pinunong Wino at namatay naman sa katandaan si Reyna Imea. So, mas naunang namatay si Pinunong Wino. Pagkatapos nun, sumunod naman ay si Pinunong Fredo at si Reyna Reda. Si Pinunong Fredo ay anak ni Pinunong Wino at Reyna Imea. At isang araw, biglang sinugod ng mga Iterianan ang Ibona dahil gusto nga nilang makabawi sa mga nangyayari. Dahil nga naibigay nila yung piece of lupa nila sa apoy na o kay Haring Berticuso. So, yun ang naging kapalit or yun yung nangyari bago mamatay ang asawa nito. So, yun. Bumalik tayo. Sinugod na nga ng mga Iterianan ang mga Mulawin at Ravenna. Ang mga Mulawin at Ravenna, simula pa lang kay Pinunong Wino at Reyna Imea, maganda na ang pakikitungo sa mga Mulawin. Ngunit, dahil sa kinalaban ng mga Iterianan, ang mga Ravenna at nilason ang kaisipan nito ay doon na nangyari. Naging kinalaban ng mga Ravenna ang mga Mulawin. Nalaman ito ni Pinunong Fredo at nung nalaman niya na ito, namatay na halos ang kalahati ng kanyang mga Mulawin. Kaya ang mga Ravenna ay pumunta o sumama sa mga Iterianan, habang ang mga Mulawin naman ay hindi na sumama sa mga Iterianan dahil nga halos namatay na sila. Hindi pa rin naman naibigay kay Adriana ang Ibona noon dahil hindi naman sinuko ni Pinunong Fredo ang Ibona. Si Adriana ay ang reyna ng Iteriana noon. Hanggang sa bawala ang Iteriana noon. Ang nangyari ay sinabi ni Pinunong Fredo kay Emre na hindi na sila babalik sa Ibona, hindi na sila babalik sa sentro ng Ibona at pupunta na lamang sila sa timog o dulo nito. Napunta sila sa Arinea at doon na sila namalagi. At habang nandoon sila, si Emre naman nag-isip ng pwede niyang gawin para makagawa ng bagong klase ng Kastiliano. Naisip niya na
Gumawa na lang siya ng bagong klase ng mga Kastelyano gamit ang mga natirang pakpak at abo ng mga mulawin. At simula noon, nakagawa na siya. At tinawag niya itong mga ibonan. At ang ginawa niya, nagkaroon na siya ng ginawa niya ang hari at reyna nito. Ang unang hari at pangatlong reyna naman nito, si Haring Fernando at si Reyna Barriana. Sumunod, nagkasakit si Haring Fernando at nahawaan naman nito ang kanyang reyna na si Reyna Barriana, kaya habang naghahanap ng gamot ang mga manggagamot ay hindi na nakapaghintay ang mag-asawa at namatay na sila. Nagkaroon sila ng anak na si Prinsipe Ferrante na ngayon ay na siya ang pumalit sa kanyang ama na si Haring Fernando. Si Haring Ferrante ay nagkaroon din ng asawa na si Reyna Laura. At dun sa mga araw, dun sa mga time na yon, or dun sa mga oras na yon, si Haring Ferrante ay kasama na o kausap na ang mga lupanan upang magrebelde o magrebelde sa mga Iterianan. Namatay si Haring Ferrante at Reyna Laura sa pagkatanda. Kaya sumunod naman ang kanilang anak na si Haring Amersolo at ang asawa naman nito na si Reyna Arena. At pagkatapos noon, namatay ang dalawa. Si Haring Amersolo ay namatay sa laban niya sa Aboy na kasama ang lupa na bulaklak na at tubig na. Habang si Reyna naman ay pinatay ng mga Apoynan nung siya ay kasama ni Reyna Naya. Next. Sumunod naman ay si Prinsipe Alineo. Siya ang nag-iisang walang reyna at ngayon ay siya na ang hari nito. Ngunit madaming nangyari bago niya malaman na siya ay anak ng isang hari. Hindi niya alam na siya ang prinsipe ng Ibona dahil matagal nang iniliham sa kanya ng kanyang ama na si Timoteo na sinabi na siya ang prinsipe ng Ibona. Isang araw, tinanong nila Ibrahimo at Ibrahima kung ano nga ba ang tunay na katauhan ng nila. At yun, si Alineo ay prinsipe pala ng Ibona. Well, kung iisipin, ang kanilang mandirigma name noon ay si Ibrahima ay Aybara, habang si Ibrahimo ay Aybaro. Samantalang si Alineo, ang tawag sa kanya doon ay Isaac. Si Isaac o si Alineo ay talagang lumaki na sa mga mandirigma. Siya ay kasama palagi ni Wantok at si Alineo ay kasama ni Ilyana na magtaguyod sa Ibona at doon ay nagtulungan sila gamit ang brilyante ni Ilyana at ang sipag ni Alineo. Nung napunta sa ibang lugar o sa kastilo si Ilyana ay si Alineo naman ay tinaguyod mag-isa ang Ibona kasama si Trimo. Bakit mag-isa? Kasi mag-isa lang siya. Ang nagtatanggol lang naman sa kanya ay si Trimo at yung mga natirang Ibonan. Anyway, yun lamang at ang isang araw sinabay ni Ilyana ang koronasyon niya sa koronasyon ni Alineo.
sinabi niya na gusto niyang maging hari si Ateneo ng Ibona at inaccept or tinanggap naman ni Ateneo ang kanyang tungkulin na maging hari. At siya ang naging hari na walang reyna at wala ding tagapagmana. Ngunit kung meron man, gagawa siya or maghahanap siya. Yun lamang and